ating mensahe, Bible commentary on industry and laziness. We have said that the Bible promotes work and God commands work. The Bible commands work, and that is God's design for man. Even while in paradise, supposed to be paraiso na yan, ano? Wala na sanang tatrabahuin dahil paraiso na yan. Yet God commands man to work. Sabi ng Bible, dress it and tend for it. Alagaan mo yan at keep it. And then after the fall, in chapter 3, sabi ng Panginoon sa Genesis 3:19, sa ating unang mga magulang, si Adam and Eve, in the sweat of your brow, you will eat your bread for the rest of your life. So hanggang ngayon, yan po ang nangyayari, no? Kapag hindi tayo magtatrabaho, hindi po tayo kakain. Yan po ang disenyo ng Panginoon. Okay? Up to Exodus chapter 20, kabilang yun sa 10 Commandments, ano? 6 days you will work. So, tatrabaho po tayo. And the Bible teaches us, ano, na nagkaroon po tayo ng honest living, kung saan po magagaling ating kakainin. And God promises blessing sa lahat ng magtatrabaho. Ecclesiastes 9:10, whatsoever your hand findeth to do it with all your might. Proverbs 14:23 tells us, in all labor there is profit. At kung atin pong obserbahan ang pattern ng Bible, ang mga ginagamit ng Diyos sa kanyang mga layunin, mga tao, mga busy sa kanilang mga trabaho. Wala yata akong nabasa, sa tagal ko na nagbasa ng Biblia ng tao, nakatunganga lang, walang ginagawa. And all of a sudden, biglang dumating ang panawagan ng Panginoon. At sinabi sa kanya, may papagawa ko sa iyo, Diyo. Ang lahat po ng mga tinawag ng Diyos para sa kanyang layunin, mga taong busy sa kanilang mga trabaho, mga ginagawa. Meaning God uses people who are industrious, people who are hard-working. Sila po magiging mga kagamit-gamit sa Panginoon. When Moses was called by God to deliver Israel out of Egypt, kasalukuyang nagtatrabaho nun si Moses as a shepherd in the desert of Midian. Siya po yung kasalukuyang nangangalaga ng mga hayop. Nung tinawag si Elisha para maging successor ni Elijah, anong ginagawa nun ni Elisha? Elisha was farming, no? Siya po yung kasalukuyang nagsasaka ng magkatuwang na baka. May mga vocation, may mga trabaho, mga tinawag ng Panginoon, may mga ginagawa. So may mga hardworking na mga tao. Nung tinawag si Levi para maging apostle, ang ginagawa noon ni Matthew, sa buhay ang ginagawa niya, he is sitting in customs. Naniningil po siya ng buwis. When Peter was told by God to be fishers of men, anong kasalukuyang ginagawa nun ni Peter? He was mending their net dahil sila po yung mga mangingisda by profession. Kasalukuyang na lang nire-repair ang kanilang mga nets. Yung ginagawa sila. Amos was a farmer. David was a shepherd. Diba? Kasalukuyang shepherd si David when he was anointed to be the next king of Israel. Even Apostle Paul, habang siya po ay ginagampanan, habang ginagampanan niya ang kanyang pagkamisyonero, siya rin po ay abala saan sa paggagawa ng mga tolda na siyang kanyang ikinabubuhay. He was also a tent maker. Yan po isang lucrative na business ng araw. Dahil hindi po naman lahat ng tao ng araw ay nakatira sa mga houses of bricks or houses of mud. Marami sa kanila ay gumagamit pa rin po ng tolda as their living places, ano? Especially yung mga Bedouins. At marami pong pinagagamitan yan. So kung lucrative na business ang tent making noong araw. So you can see here now that the people that God used are people who are busy. People who are working. No? Kaya kung tayo po ay nag-expect na siguro gagamitin din naman ako ng Panginoon na katunganga ka lang. Mga malabo yun. Mataduyan, ano? Para kasi one tamad. Kaantay na lumagsak yung bayabas, naunahan pa ng ibon.
Bantay lang na. So he's so lazy to pick it up by himself, to pick the food. Okay? No, si Gideon, tinawag ng Panginoon to deliver Israel. Nasaan si Gideon nun? So, lubuyang nag-tetres ng harvest nila sa kuweba. Andun siya sa loob ng cave, at doon siya nag-tetres. Ano sa Tagalog yung threshing? Kalimutan ko sa Tagalog din eh. O yung parang hiniwala yung palay sa halaman. Hindi ba yun? Ang bayo yung nag-iwalay ng ipa sa bigas. Yung nag-ahampas. Oo, kasalukuyang hinahampas. Kasi ang ginagawa niya, yung mga kalabaw, araw, papaapak yan sa kalabaw. Kung wala naman, nakakita ko yung mga, yung iba sa farm na yun, meron ng treasure, di ba? Susubo mo lang na susubo yan sa machine. Tatalsik na natatalsik yung mga dayami, no? O mga stock. Umiiwalay na yung palay. Nung araw, inahampas lang yan. Yung hindi maka-afford ng threshing machine, meron silang tali na may dalawang stick sa dulo. Magkabilang dulo, parang artist. Parang tsako. Ginagapos siya ng parang tsakuhan. Pag hawak-hawak na, tsaka niya, nakakita ko niya. Ayun. Kasalukuyan, nag-ahampas ng kanyang harvest ng Gideon sa isang yungib when God called him to deliver the Israelites from the Midianites. So mga abala, mga taong ginagamit ng Panginoon. So do not ever expect to be a very useful servant of God kung tayo wala, napaka-relax lang natin sa ating trabaho. Hindi tayo busy sa Panginoon. Hindi tayo magagamit ng Panginoon. So number one, commentary, industry is commended while laziness is condemned. Yan po ang komentaryo ng Biblia sa kasipagan. Ang kasipagan, kapag pinupuri, it is commended, kinokomend. While laziness is being condemned. So we are not to be burdensome to our friends, nor scandalous to strangers. What does that mean? Tayo po hindi dapat nagiging pabigat sa ating kapwa. Pero kung meron namang lalapit sa atin ng tulong, huwag naman tayo natatatalak sa akin. Ay, hindi kami namimigay sa mga pulubi. Hindi kami namimigay sa mga tamado. Huwag naman tayo sa mundo. We just do the right thing quietly. Hindi tayo nagiging pabigat sa ating kapwa. Hindi natin iniaalsa sa ibang ating kinabubuhay at the same time. Kung meron naman pong lalapit sa atin ng tulong, at talaga namang karapat-dapat sa tulong, o talaga hindi na niya matutulungan ang sarili niya, huwag mo natin ipagkakait ang ating tulong sa kanila. Huwag lamang yung hingi sa atin ng tulong, mas malakas pang katawan sa atin. Tapos, pagka matapos yung mabigyan ng tulong, nakikita mo, pinigay mo tulong, pagkakarakos lang sa labas. Ibibinggo lamang, o ibibili ng alak. At tapos mabigyan ng limos, bibili ng alak o pagsusugal, o pagkakarakos, o bibili lang ng solvent. Maganda mo magbigay sa gano'n. Ang dapat doon kinukutusan yung mga tao. Hindi tayo nakakatulong kung gano'n din lang ang tutulungan natin. Pero ang Bible, natuturo po na tulungan ang mga kailangan. Help the needy. To visit the fatherless and the widow. Alalahanin ang mga nabalo na hindi na nila matulungan ang kanilang sarili. Lalo na yung walang mga pamilya. Yung walang mga kahanap na maaaring makatulong sa kanila. Sabi nga niya po sa Paul. Diba? Ilagay sa talaan ng mga widow. Ilagay sa talaan ng mga tutulungan ng church. Yung mga tunay talaga na widow na wala ng relatives. Pero kung meron namang mga relatives, ayahan natin na sila ang mag-shoulder sa kanilang kaanak na nangangailangan. Upang ang simbahan ay hindi naman tuluyang ma-burden para sa mga kalagayan nila dahil hindi naman talaga charitable institution ng simbahan. Parang tulungan na lang ng simbahan. Yung talagang wala talaga natutulong sa kanila. But if there are other relatives na maaaring pang pumupot sa kanila, alisin na sila sa listahan ng mga tinutulungan ng church. So the Bible does not teach na tayo po maging
manhid sa mga nangangailangan ng tulong. Pero pipiliin po natin ang ating tutulungan. Okay? 1 Timothy 5:8. Ano po sabi ng Bible, 1 Timothy 5:8? If any will not provide for his own, has denied the faith, and is worse than an infidel. 1 Timothy 5:8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an infidel. Kung hindi ko tayo magpo-provide sa ating mga pamilya, para tayo hindi mananampalataya. Masawal ko pa sa hindi mananampalataya. Dahil ang pananampalataya ang tinuturo ng Biblia, ang aral ng Biblia, kasama sa aral, ang principle of practical living, principle of living dito sa mundo, na kailangan nagpo-provide tayo sa ating sariling pamilya. Na kung di natin gagawin yan, you are teaching against or opposite to the teaching of the Bible. So you have denied the faith, and you are worse than an infidel. Or you are worse than an unbeliever. At maganda sana, especially yung provider of the family, kung kahit na wala na tayo sa mundong ito, nakakapag-provide pa tayo. Sabihin natin naman, kalokohan ba yan? Hindi ko kalokohan yan. Pwede ko tayo mag-provide na kahit patay na tayo. Sabi mo, ang ganda nun, no? Patay ka na kakatok pa. Ito na yung bagong saan. Sinusuksok sa lalim ng pintuan. Kakatakot yun, no? Dumarating ang sahod, sabi mo, patay na. Hindi mo. Ibig sabihin, kung kumikita ka pa, malakas ka pa. Mag-isip kayo ng investment na kahit mawala ka, pwede may papatuloy na may iwan. Yun ang ibig sabihin ng providing even after death. Bili kayo ng insurance. Diba? Meron ano yan? Bili ka ng 100,000 insurance, ang balik is 300. Meron gano'n, diba? Bili ka ng worth 300 insurance, ang balik mo is times 1, times 2. Pag accident, meron triple indemnity, di ba? Kapag alam mo, nararamdaman mo ng wala kang talagang pag-asa, gawin mo ng accident. Pero lang, meron ka mo. At least yung maiiwan mo, meron something to start with. Meron sila mapagsisimula. Hindi mo sila iiwan na utang ang ipapamana mo. Ang ganda yung aalis ka, naiwanan mo sila ng mamama, sa hanap buhay, property na iiwan pa sa kanila, patayuan nila ng paupahan, diba, na every month meron silang makukuha. Maganda kayong negosyo ng paupahan. Siyempre, meron mga, sabi nga, sa lahat ng bagay, kasama dyan ng seed of destruction. Ganun din, kahit anong negosyo, meron yan, may setback yan, may mga advantage yan, may mga disadvantage yan, meron yan. Pero maganda yung negosyo ng paupahan. Kung meron kayo yan, maganda yan. Siyempre, meron yan, yun nga, yung seed of negative thing. Meron din yung, meron kang kukuha tenant na hindi ka babayaran for 6 months. Pag pinalayas mo, matutuwa ka, ay salamat, hindi na ako mababayaran. Lipat lang siya na. Lipat lang siya na. Hindi pa na siya sinigil, di ba? 6 months. Lilipat ka naman siya. Hindi naman siya magbabayad ng 6 months. Pag pinalayas, ay salamat. Malilipas sa panahon, di ba? Mamamatay din naman siya Nalibre. Yun lang, yung meron ka ma-encounter na ganyan. Pero, maganda po yan. Seek for investment. Hindi ka ng mga item na hindi nalulumang, hindi nagde-depreciate. Hindi ka ng antique. Di ba? Dahil ang antique, habang tumatagal, lalong magandang presyo, antique Di ba? Ganon ang antique. Ganon din ang gold. Hindi ka ng gold. Wala niyo po ang mga Jew. Hindi sila pinalad, na magka-acquire ng mga malalaking properties.
Alam niyo kung saan in-invest ng mga Jew ang kanilang yaman? Sa diamond. Nabili silang nabili ng diamonds. Kasi nga, persecuted sila eh. Kasi ang Diyos, pinagpapala ng mga Hudyo, di ba? Kahit anong gawin nila, pinagpapala. Kasi nga, alang-alang sa kanilang magulang. For the sake of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya kahit saan mapagpalo ng Hudyo, kahit anong gawin nilang negosyo, magbubog. Kaya yung mga lugar na kung saan sila napagpad, kinahingitan sila. Kaya nung Holocaust, dyan yung Second World War, lilimas ang yaman ng mga Hudyo. Lilimas. Inaakot sila by the millions, ano? Mga alas nila, pera nila, pati ngipin ginto nila, pinagtatanggal ni Hitler. Mga hikaw nila, kung anong nasa katawan nila, lilimas yan. Kaya, saan nag-invest sa mga Hudyo? Tayo mo. Narinig na niyo yung The Bills? Hindi pa. Right? Oh, The Bills. Sila may-ari ng The Bills, ano? Nag-invest sila sa diamonds. Maghanap tayo ng kung saan tayo maaaring magkaroon ng income. Kahit patay na tayo, eh, nakakapag-provide ka ba? Yun ang aral ng Biblia. And he will not provide for his own. He has denied the faith and is worse than an infidel. 1 Thessalonians 4:11. Ang comment ng 1 Thessalonians 4:11. And that you study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we have commanded you. Work with your own hands. Mind your own business. Do your own business. And to work with your own hands as we have commanded. So industry is commended while laziness is being condemned in the Bible. Proverbs 18:9. Tignan po natin ang Proverbs 18:9. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. So wala kang pinagkaiba sa isang taong manglulustay. You are a great waster if you are not producing. Wala kang production, hindi ka nagpo-produce. Siyempre, pagka hindi ka nagpo-produce, puro ka lang na. Consuming, di ba? Consuming. Yan yung yan yung philosophy ng mga yung mga behind the Agenda 21. Yung mga gusto mag-establish ng New World Order. Ang kanilang plano sa mundo, bawasan ng populasyon, i-reduce to 2 billion. Ilan pa tayo? 7? 6? Mga 7 wala, tamo. 7 billion. Ang gusto nila, i-reduce ang population to 2 billion. Kasi sabi nila, hindi naman dumadami ang natural resources. Nauubos. Eh marami naman sa kumakain ng resources, mga useless eaters. Sabi nila, useless eaters. Kaya sabi nila yung mga baliw, mga bilanggo, wala na, patayin na. Ano pa daw nila? Yung mga baliw, pinagpapatay. Yung mga nasa asylum. Matagal na yung idea niya. Oo, pati bakla. Ako. Wala nang araw. Yung nagpapatay yan. Ang insane. Yung mga nasa edad na hindi ka nakapagtrabaho, pinapatay na niya. Matitindi. Kaya ang Africa, sinimulan nila dyan sa Africa eh. Alam niyo ba yung AIDS virus? Merong lugar sa Africa na lahat na nakatira sa isang village, lahat wala bata hanggang matanda, lahat may AIDS. Ginawa silang guinea pig. Akala ba natin, kaya ako natatakot yan sa mga gamot-gamot ng World Health Organization na yun. Kasi isang utak lang ang nasa likod niyan eh. Akala natin, mabuti ang kanilang plano, pero ang pinaka-ultimate na plano nila yan, i-reduce ang population by 2 billion lang. Paano nila nagagawin yun? Eh, di-wipe out ang population na hindi mo nahalata. So, bibigyan ka ng mga gamot, akala mo, immunization, yun pala. May immune kasi isang sakit, pero
Mag-breed sa'yo na isang sakit na walang kagalingan. Ang dami kayo naglilitaw ngayon na mga unheard of. SARS. Alam ba ng magulang natin yung SARS? Sabihin niyo lola niyo. Lola, alam niyo ba yung SARS? Alam niyo ba yung H1N1? Yung H1N1? Alam mo ba yung chikungunya? Hindi, alam ko, malaria. Ilang alam nila ng araw eh. Malaria, kolera. Ano pa alam nila ng araw? Influenza. TB. Ilang alam nila, beri-beri. Pero yung mga lumalabas eh, grabe. Meron pang bago eh. Sa Middle East, galing, ano yun? Ano yun? May bago may sa Middle East eh. Ang dami rin namatay na, no? Grabe, ang dami ng mga naglilitawag ngayon. Ano? Nakakatakot ka. So, according to the Bible, laziness tends only to poverty. Hawi lamang yan sa kahirapan. Balikan natin yung sinasabi ng Proverbs 18:9. He that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. So if you're not producing, yun lang ang tendency talaga to use and use. So laziness will lead to covetousness according to Proverbs, which turns to crime. Siyempre, you have nothing. So nagko-covet ka dun sa meron sa iba. So yung greed mo, your desire for what the other has, dahil hindi ka naman nagtatrabaho, patuloy din ako, ay iba na uwi sa snatching. I-snatch, nanakaw. Magagaling ko lang po nung Huwebes. Makabalik ko lang din sa Sabado, galing ng Balis. Yung nakawano dito, doon din pala, rampant na. Dito, nakakabit na gulong sa sasakyan mo, nawawala. Pag-isip mo kinabukasan, wala na yung gulong. Pato na lang nakakala. Doon, gulong ng kuliglig. Yun yung ginagamit sa parking. Yung bakal mismo na may mga blade na gumagamit sa bote para mahalo yung bote. Nagkakawala na doon, pinapakilo. Matindi na ano. May mga bata gumagawa niyan, mga ayaw ko trabaho, gusto easy money. Nakikita yung iba sarap ang buhay, nahingit sila. Ayaw naman silang ginagawa, ayaw naman trabaho. So, pero kung ng easy money, ako nalaman, pero nag-iikot doon. Wala ko ba nagbebenta rito ng gulong? Ano gulong? Kasi nawala yung gulong ng kuliglig namin. Ikot sa ikot. Wala. Ano talaga? Dangerous time na ngayon. Mapanganib na itong panahon natin. Huwag kayong text ng text sa kalye. Lalo mo kung cellphone nyo medyo magandang klase. Kung gusto nyo, kung ma-text kayo sa kalye, abilin nyo, yung 3350, meron kasi 300. Meron 350. Meron 500, pag nawala, okay lang. Sige, abuloy ko na yan sa'yo. Sa'yo na yan. Abuloy ko na sa'yo. Okay lang yun. So yun, turo ng Biblia, laziness will tend to yung greed ng tao, mauwi sa crime. Dahil siyempre, kokobet siya ng kokobet. Proverbs 13. Ang sinasabi sa Proverbs 13. The soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Yung desire niya, para sa meron ng iba. Yung magtutulak sa kanya magkakaroon. Hindi na sinasabi sa Proverbs 21:25. Proverbs 21:25. The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. He coveteth greedily all the day long, but the righteous giveth and spareth not. So yung laziness niya, magbubunga ng coveting.
Ibang klaseng coveting, greedily. No? Greedily. O, may kasakiman na pag-covet para sa pag-ahari ng iba. While industry brings man to wealth and laziness to poverty. Basa na po natin ilang mga talata kanina, no? Poverty is often caused not by society's failure to help, but by the individual to help himself. Yun nga ho ang nangyayari talaga. Yun ang kahirapan ng tao, hindi po yan kasalanan ng society na hindi tumutulong. Ang malimit na dahilan niya, yung tao mismo, ayaw tumulong sa kanyang sarili. Maraming tao na kahit bigyan mo ng tulong, diba meron kasabihan na, give a man a fish, and he will eat a meal of fish. Pero, teach him how to fish. Mas maganda yun eh. Mas maganda yung teach him how to fish. Hindi mo na teach him how to fish. Turuan mo siya kung paano magana buhay, kung paano mabuhay. Kasi kung mabuhay mo lang siya, bibigyan ng pagkain, para makakain. Sige, pagkain mo. Kaya doon ako po doon sa yung feeding program. Maraming simbahan ngayon, din ang ministry, feeding program. Diyan, sa Quiapo, pumila kayo dyan. Gusto nyo kumain ng libreng Maros Caldo. Meron siya. Ang kanila naman kinagator, yung mga natutulog dyan sa ilalim ng tulay. Mga batang lansangan. Pero marami dyan. Talagang wala nang balak pagtrabaho kasi nakakakain naman. Ang buhay nila, doon na lang sa loafing. Ano? Kung tunganga na lang, kung maghamon. O vagrancy. Nakita ko din sa US, hinanap siya ng mga anak niya. Challenge kasi mga anak, ang mga anak niya, mga anak ko. Estado na rin, mga naka-establish na. Ang tatay nila, ayaw ng buhay. May bahay, pero ayaw hindi sa bahay. Kaya meron challenge sa kanila, pwede nyo lang kupin yung tatay nyo kasi yun na lang nabubuhay sa kanila. Pwede hinanap, nakakita nila, kinausap ng anak, time. Ayaw nyo ba sa home for the aged? O kaya sa amin, lang kayo tumira? Leave me alone. Mas gusto na niya sa kali. Pero pala mga tao gano'n, ano? Kahit gusto mong kupin, ayaw na lang. Nga, paano sila mabuhay? Hindi sa gobyerno. Tulungan sila ng gobyerno nila. Sa Amerika, malakas yan eh. Declare mo lang wala kang trabaho. Meron kang ano? Kano lang, $50. Komportable sila. May budget, sa ganun, mga unemployed. Kaya yung iba, kinukwenta-kwenta nila. Magtrabaho ko, pag tinanggal ang tax, tinanggal ang bayad sa kuryente, bayad sa bahay. Mukhang konti lang ang diferensya sa tulong ng gobyerno eh. Kung dala magtrabaho. Ayaw, kung sino nag-promote ng ganyang batas sa Amerika, binoboto ng binoboto. Maraming magbabatas, nag-isip ng ganyang mga batas. Tulong sa mga walang trabaho. Lalong lulubog ang Amerika. Alam nyo na, ang Amerika, napakalaki ng utang. Sa lahat ng bansa, Amerika, ang pinakabaon sa utang sa buong mundo. 100 trillion na lang ko eh. 17 trillion? Baka yun yung visible. Visible din. Pero yung invisible din nila, abot ng 100 trillion. Kanino yan? Hindi sa mga nagulog sa SSS nila. Na pinambabayad sa mga beneficiary, yung bayad na ng mga bagong membro. Samantala yung naihulog nila, na-squander na nila. Mga previous sa mga government. Nakinakutang ng Amerika, lalo na yung kera na pinasok nila. And just to maintain their standard of living, para lang ma-maintain, kasi nga, ano sila yan, known as the highest standard of living on earth. Ay yung American dream, American life, nasanay sila dyan. And just to maintain that standard, ano, kailangan nila kumutang. Pati China, utangan na nila. Hindi lang sila masyado makapalag sa China, lalaki ng utang nila sa China. So, hindi ho talaga maganda yung mawala ang sikap sa tao. Kaya alam niyo po mga kapatid, alam na niyo sa ginagawa niya. Alam niyo ba na sa kahirapan may blessing? Kaya hindi tayo dapat mareklamo. Kung tayo pinagsisikap at hindi pa rin tayo masyadong pinagpapaalam ng Panginoon sa material, may blessing mo dyan. Kung
kung minsan ang bansa na hindi napagpala sa material, may blessing pa rin po dyan. Kasi out of scarcity, marami tayong natututuhan. Kaya mga Ilocano, minsan napagbibinta ng Ilocano ng report, hindi nyo masisisi ng mga Ilocano, masino? Hindi nyo masisisi. Samantalang mga Bisaya, ilang bang porsyento ng Bisaya rito? Ano sila, yung extravagant when it comes to paganda. Kasi nga, sa parting Bisaya, whether dyan sa Visayas o sa Mindanao, kahit anong itanim mo dyan, talagang kasalanan ang lupa. Kahit anong itanim mo. So matapos silang maitanim yan, they will just wait for the harvest at darating ang harvest. Samantalang sa parting Ilocos, basta sa norte, medyo matindi init yan eh. Tapos mahirap ang rain, mahirap sa rain. Marami sa tanim nila aasa sa rainfall. After the rainfall, di ba? Wala na, they will wait for the next rainy season. Paano kung El Nino? Patay na! Kaya hindi natin masisig na marami sa mga taga-norte ay kung anong meron sila, talagang yan. Hindi nila basta-basta masig. Ang kataring huhod nila yan. Kasi hindi nila alam kung may dati na tagulan next year. Dyan, naisip yung paggawa ng bagoong. Kasi sa bagoong, kahit ilang taon yung bagoong, di ba? Habang tumatagal, masarap. Ay, patis. Oo. Natuto sila mag-preserve at inuunti-unti talaga yun. So, nasa effect din yan ng kung nasa lugar. At ang tao, natututo na, maging innovative. Di ba, ang panahon ng depression, doon nauso yung maka-invento ang mga tao ng mga fuel efficient ng mga sasakyan. Panahon ng kulang sa langis, kulang sa fuel. Lumalabas yung talino ng tao eh. Ba't kagagastos sa sasakyan na 8-cylinder? Sa 1-cylinder, sa 3-cylinder, under na rin pala yung sasakyan na ganun ang dami ng may sasakay. Nung sagana ng Amerika, sila nagpauso ng mga kotse na 8-cylinder, mga V8 na yan, mga 6-cylinder, lumalaklak ng gasolina yan eh. Grabe kumonsumo yan ng natural resources. Nung nagkaroon ng taghirap sa fuel, nauso ngayon ng mga scooter na maliliit, kung inabot siya pa yan, yung mga motosiklo ng araw na 50cc, 60cc, 70cc. Ayun, masenso na naman sa gasolina. Ayan, lakasan na naman ako. Pero kapag mahirap, lumalabas ang talino ng tao. Gumagaling. Sino na kayo ng kumukopya? Amerika ng kumukopya sa Japan. Kasi ang Japan, dumaan sa gera, dumaan sa tagirap. Naisip nila yung mga sasakyan na fuel efficient, di ba? Sila yung nagpauso ng fuel efficiency. Ang titipid ng mga sasakyan nila. 1 liter maabot ng 70 to 20 kilometers lang liter. Hindi nila mabit sa market ng Japan. Kaya ang Amerika, gumagaya na yun sa design ng Amerika. Ang Amerika naman, saan pinapromote? Yung tibay, engineering, tagal. Wala masyado sa fuel economy. Italo sila ng Japan. Kaya may blessing yun sa yung kakulangan. Sa bahay, di ba? Alam niyo po, kahit kayo meron, pag-aralan yung minsan-minsan, mabuhay sa wala. Kung kahit afford yung taxi, mag-chip din kayo. Para hindi kayo nasa shock pagka dumating yung depression. Mamaya, biglang nagkaroon ng tag-uno sa buhay. Hindi ka sanay kumain ng alokbate. Natutuloy kayo kumain ng alokbate. Nasanay din kayo kumain ng malunggay, di ba? May pinitong galunggong ka lang at malunggay na sinabawan, noodles na may malunggay, na pagkarami-rami, pinitong galunggong. Yes, kahit kayo meron din sa pera, masanay tayo sa kaya. Para pag dumating yung kawalaan, hindi na kayo nagugulat. Maganda yung anak, sanayin sa ganyan. Pero bata ngayon, pag nakakita ng gulay, ayaw na kumain. Ang gusto, kusino, longganisa, bacon, ham. Ulit-ulit, kahit yun lang. Akala natin maganda sa katawan.
Cancer, ano? Ang resulta. Eh, sumito sila, puro gulay ang kinain nila, mabot na 900 years. Di ba sinumito sila? Puro gulay sila ng araw at bukas. Si Noah, 950, si Adam, 930. Si Kainan, beto sila. Si Lamek, mabot sila ng 900 years old. Mga bata ngayon, pabeng gulay, ayaw na kainin ng pagkain. Lalo na kung yan pala yan. Kaya siguro gumawa ng bahay kubo na kanta, bata. Hindi sinali ang palaya. Baybayin niyo yung bahay kubo kung may palaya. Siguro bata gumawa niya. Ayaw sa palaya. Pati okra, hindi sinali. Kasi madulas. Pati sa luyot, wala rin. Di ba? May sa luyot ba yun? Wala. Buti pa yung linga, sumali. Ito sila Sir Joy. Hindi ko malilimutan yan eh. Kasama sa ano yan eh, sa Tuloy nyo eh. Congratulations to both of you. Nakatuwag sila panalo ah. Twice. Natalo lang sila sa linga. Kaya hindi pa na linga sagot. Ano? Pero ang palaya, di sinali, hindi rin gumawa ng bahay ko. So poverty is often caused not by society's failure to help, but by the individual who refuse to help himself. Another comment of the Bible regarding industrial laziness: no work, no eat. 2 Thessalonians chapter 3 and verse 10. No work, no eat. If any would not work, neither should he eat. Sabi nito, consumption is to be enjoyed in portion to production. Hindi ko sinabing in proportion. Baka sabihin nyo, ako anong kinita ko, yun din ang gagastusin ko. Magsasave din tayo. Maganda nagsasave tayo. Pero yung kung ating consumption should be in portion to our production, manggagaling sa na-produce natin. Kaya po, hindi ko sinabing in proportion. Kasi kapag in proportion kung anong kinita mo, kumita ka ng 100, 100 din ang gagastusin mo. Magsasave mo tayo kasi saving is one form of income. Kasi kahit anong laki ng income mo, kung hindi ka nakakapag-save, pareho rin lang kayo nung kumikita ng maliit na wala rin nasa-save. Pero kahit maliit ang kita niya, kung nakakapagtabi siya, talo yung kumikita ng malaki na walang nasa-save, right? Kahit malaki ang kita mo, wala ka nasa-save. Kahit talo ka ng kumikita ng maliit na nakakapagtabi. Because savings is a form of income. Kaya kung makakakuha kayo, the same result ka rin naman, pero mas makakamura sa ganitong brand. Kung makukuha mo yung linis sa surf, ba't ka bibili ng Ariel, di ba? Babayaran ako ng surf dito dapat, ang pera. Kung makukuha mo yung resulta sa mas murang halaga na pamamaraan, di ba? Para makasave, that's a form of income. Saving is a form of income. Kung makakarating kayo ng church na hindi naaakila at makukuha sa lakad, kasi isang block lang naman ang layo nyo, isang kanto lang, di ba? Napakaganda kaya naglalakad. Ako nga medyo marami nang nararamdaman dahil hindi na naglalakad eh. Lapit-lapit lang ng church, nagmumotor pa ako eh. Hira. Lapit-lapit lang, sasakay ko ng padya. Yung pwede ka? Marami ngayon. Kaya naglalakihan tayo eh. Pumunta kayo sa Amerika, ang mga tao sanay sa lakad. Di ba isli ng mga Amerikano? Hindi na ngayon. Ang mga Italian, ang mga European, isli, bakit? Subway, lalayo ng subway. Naglalakad sila, mga Chinese, di ba? Lalayo ng mga lalakarin nila, pupunta ng sarayan. Wala kayong makikita nagkalat ng mga tricycle o mga pedicab, wala. Pumunta kayo ng Kabanatuan. Halos mas marami pa yung tricycle sa tao. Kalat-kalat. Mabuti dito. May area tricycle eh. Doon ang tricycle parang taxi. Kanya-kanya magkakabungguan na kayo. Sa India, ganun din yata, di ba? Kalat-kalat ang mga sasakyan doon.
Grabe. Kaya kung magagawa rin lang na maglakad dahil malaman, maganda ka maglalakad. Exercise na, tipid pa. Nakatulong ko pa sa eco-friendly. Kung kaya mo magbisikleta, sa magbuto, bata pa yung bisikleta. Walang emission, di ba? Walang usok. Maganda pa sa kalusugan. So, ang consumption natin should be in portion to our production. Hindi ko sinabing in proportion. In portion. Sige, manggagaling sa na-produce. Pero, huwag naman gagastos tayo ng kapantay lang ng kinita o hihigit pa. Dahil kapag tayo may kumukonsumo, nangigit pa sa kinikita, hindi mo kailangan maging kolehiyo para maintindihan kung ano mangyayari. Negative yan. Siguradong negative yan. Gawin mo, kumikita ka lang ng 300, kung gumasta ka 500, ako, negative yan. Kahit kumita ka ng 1,000 a day, ang gastos mo naman, 1,500. Deficit ng deficit yun. So, pagsikapan po natin maka-save. Makapag-save. Maraming nakamaraan. Pero, expert sa ganyan eh. Kung gusto makabangon magkaroon ng freedom, sa financial freedom, kasi talagang baon sa utang. Naaaral yan eh. Upuan mo lang yan. Sige, ilang beses ka nagbimirenda sa kandapon. Maabuto ng 3 kasi snack time. Sa bahay pa lang, nag-i-snack pa ako. Gawin mo lang isa. Sige, isa. Kailangan, tutuparin mo to ha. Magkano inabot na mirenda mo? 50 pesos. Kung gusto mo lang naman, magustog, di ba? Bumili ka na lang ng banana cue. Kano banana cue? 10. Saka tubig. Sige ho, 10. Alam niyo po, before the end of the month, unti-unti siya nakakabayad ng mga tao. Unti-unti yan. Aaralin lang. Pwede makikipagsabayan ka sa iba na ang merienda, triple pounder, 4/4 pounder na at 500 pesos yata ay sana eh. Bili mo, merienda mo. O dinner. Dinner tayo doon sa Texas, ano yun? Parang hamburger. Wala mangyayari. Pagsama yan. Kailangan nyo yun, practical. Hindi ka naman sasamahan yan, pag naghihirap ka na eh. Diba? Sasamahan ka ba niyan? Dadamayan ka ba niyan? Oo, wala ka niyan. Bubuyuin ka lang ng bubuyuin yan. So, sigapan po natin na makapag-save. Yun nga lang, sa pagkita, meron talagang pinagpala ang Diyos ng maraming abilidad kaysa sa iba. Hindi naman lahat ng tao pantay-pantay. Meron tao na kahit anong sikap, talagang kanyang pag-angat, mabagal. Meron namang, pag nagsimula ng isang bagay, kahit anong gawin niya, talagang, musbok, nagbubo. Meron tao. Meron akong kakilala na sa pagtatanim yung kanyang galing. Kahit anong itanim niya, kahit anong itusok niya, mabubuhay. Meron talaga tao ganun. Meron namang kumpleto na ng gamit, patay, halaman. Kung ano na lang nilagay, patay. Meron namang tao ng galing sa halaman, magaling sa halaman. Ha? Ano? Green thumb? Meron ganun, Kahit anong gawin yung pagtatanim, talagang mabubuhay. Meron naman yung kahit anong kumpleto na lahat, vitamins, fertilizer, insecticide, wala mangyari. Ngayon, ang differences na yan, God-given yan. 2 Corinthians 4:7, it is God who made us to differ. Pati yung pagkita natin, mga kapatid, yung kakayanan sa pagkita, galing sa Diyos yan. Hindi natin sarili yan, Yan ang tinuturo ng Deuteronomy chapter 8. Oh, it is God who gave thee the power to get wealth. It is God who gave us the ability to get wealth. Sabi ng Panginoon sa mga Israelites, baka kapag yumaman na kayo, makalimot kayo. Nasa sarili niyong lakas, acquire ang ganitong pagkita. Huwag niyong kalilimutan, sabi ng Panginoon, that it is God who gave you the power or the ability to get wealth. Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 18.
So God gave some men abilities to be more productive than others, but no one has the right to seize a large portion of one's diligent labor and be given to some lazy people. Wala tayong karapatan na kunin yung kinita ng iba at ibigay sa mga taong tamad, sa mga taong ayaw ng trabaho. Yan ang ginagawa ng komunistang bansa. Yung pag-aari ng iba, isusukwesta nila, ari ng gobyerno, and then i-distribute naman sa lahat pa sa tayo. Doktrina ng socialism yan, yung Karl Marx. Kaya nasan na yung productive base ng society? Mamamatay yung production. Nawawala ang sikap ng tao. Yung tao gusto mag-produce, mag-invento, gagawa ng mga paraan para kung nagdatuloy tatama rin niya. Bakit? Mauwirin lang naman sa iyo. Bibigay din lang ng gobyerno sa ibang tao. Kaya dapat pinapromote mga kapatid, individual self-reliance, individual responsibility. At walang gobyerno na dapat gawin niya. Kung meron mong pagtulong dapat sa needy, sa mga nangangailangan, individual impulse yan. Hindi yan government sanction, individual. Or as a church. As a church, if we want to help humanity, pwede natin gawin yan. But no government should authorize that or pakialaman yan. Dahil walang gobyerno na makaka-alleviate sa poverty, tandaan po natin yan. Ang North Korea, napaka-tending komunista yan. Diyan ang napakaraming namamatay sa gutom. Milyon-milyon ang namamatay dyan sa gutom. Alam niyo ba, magandang bansa North Korea? Milyon-milyon ang namamatay dyan sa gutom. Dahil inaari ng gobyerno ang kanilang mga property. Yung mga masisipag, natututo na maging tamad dahil nagpupunta lang din sa iba kanilang pinagsusunan. So, kung gusto po natin tumulong mga kapatid, individual basis. Or as a church, but not as a government. At kapag tumulong tayo mga kapatid, blessing yan. Blessing yan sa tumulong, at blessing din sa natulungan. The Bible tells us it is more blessed to give than to receive. So pag nagbigay ka, you will be blessed. At yung nabigyan mo, nababless din sila through us. Pero ang turo ng Biblia, the needy, hindi yung loafer, hindi yung lazy. Help the needy, not the lazy. Sabi ng Bible, pure religion and undefiled before God is to visit the fatherless. Hindi yan, mga ulila. Yung hindi na nila matulungan ang kanilang sarili, namatay ang kanilang mga provider. Kaya na mga dapat tulungan. Pero yung ulila, na pagkamatapos mong bigyan, mas gusto kong pera kaysa tinapay. Dahil ang pera, may bibili niya ng drugs, may bibili ng solvent, may bibili ng rugby, may pagsusugal niya. Huwag kong tulungan yun. Pero yung nakikita niyong bata, nagsitinda ng sampagita. Yung bata, nagbebenta ng dyaryo. By all means, tulungan niya. Nakita ko yung, first time ko pa magpunta ng Zamboanga, no? Sakay ko ng super ferry. Malayo pa sa Dahuman. Sabi ko, daming bangkahan ito ah. Saan kayo pupunta? Sumasalubong pala sa barko. Oo, sumasalubong sa barko. Kaya meron na po ito sa akin, yung mga yan. Marami dyan, galing ng Maynila. Tinulungan ng gobyerno. Binigyan ng pantanim para hindi na sila kapakalat-kalat sa Maynila. Pantanim lang yung seaweeds. Paggawa ng seaweeds. Kinakakat din ng gobyerno yun eh. Ginagawa capsule nila yun. Yung pabalot sa gamot. Kinakakat din ng gobyerno. Alam yung ginawa, binila ng motor. Para yung bangka nila magkamotor. Para mas mabilis sila makakalapit sa barko. Meron lang nung dami ng badyaw, nagtitinda ng mga shell. Ang sistema pa meron sa lantali, ihagi sa barko, mas may balde. Ano, gusto mo? Tuturo mo, lagay din sa balde. Ilahin nila yung balde. Tapos yung bayad mo, yulog mo sa balde. Atapon nila yung balde, bayad, hindi sila akit. Yan. Dying. Di ako nakati sa ikot. Gayahin niyo yan, hindi kayo naman malimos kasi mga badyaw, hagisa mo ng barya. So, nasisisid nila, kahit nasa lalim, nasisisid nila. Pamamalimos pa rin po yun. Pamamalimos. Ang turo ng Biblia, help the needy, not the lazy. Sabi ng Bible, pure religion before God is to visit the fatherless and the widow,
help them in their infirmity, in their poverty. Pero wala tayong makikita tulong ng Biblia na tulungan yung lazy. Wala. Sabi ng Biblia, the best antidote for the lazy is do not give him food. Yes. Gutumin ang lazy. Yan ang antidote sa laziness. Pag nagutom ang tao, magdadrive yan sa kanya na magtrabaho. So, tuloy mo natin, tayo tumayo. At tuloy natin mga kabor natin. So, after service this morning, kaiwan po yung ating candidates for baptism, for their baptism. Salangin po tayo. Pagkilang Diyos, mahabaging Ama, salamat po Ama sa palahalan ng salita. Salamat po Ama na bukod sa aral tungkol sa aming kaligtasan, salamat din po Ama na ulit yung inaaralan kung paano maliligtas sa aming mga buhay sa sanlibutan ito, sa kahirapan, maliligtas sa evils of this world. Thank you, O God, for the principles that you've laid for us in the scriptures. Kapag na-apply namin Ama ay mag-blessed kami materially at makakatulong din kami sa inyong gawain. Tulungan niyo po kami Ama na maging tapat Ama sa inyong mga panawagan, maging mabuti ang aming pamumuhay at ang aming pagtotoo sa kasalanan sa libutan ito. At panalangin ko po Ama na kung meron po sa aming kalagitnaan na wala pang karanasan ng kaligtasan, nawa po Ama ay makilala niya ang Panginoong Hesus bilang kanyang nag-iisang pag-asa, makaligtasan. At alaman nila man ang dugo ng Panginoong Hesus at siyang tanging kabayaran naman na inyong matatanggap para sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Awa ang mga loobin nyo na makilala rin nila ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na pagpapalipas. Dalangin ko po Ama na kung meron po sa aming mga kapatiran na may karamdaman, kasama po kami. Pwede rin po Ama kanilang mga lumang katawan. Bigyan po Ama ng kalakasan, pagbalikin ang kanilang kalusugan at sigla. At inandalangin ko rin po Ama mga kapatid na nagsasubmit Ama for baptism. Sama po Ama, bless po Ama kanilang decision na ito Ama na kayo'y paglingkuran. At we pray O God na maging productive sila through this church. Marami silang service at reward Ama na ma-receive sa inyong trono balang araw sa pagharap sa Demo Judgment full service in this church. Pray O God na kayo po malalaki for the rest of the day sa aming gawain sa araw na ito. Lahat po Ama ang dalangin at pinasasalamatan sa dakilang pangalan namin Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po. Kumain po natin bawat isa.